Maituturing na isa sa pinakamalaki at may pinakamaraming bilang ng bus ang bus company na Jackliner sa Pilipinas na naglilingkod sa mga pasaherong mula sa mga lalawigan ng Timog Katagalugan, kabilang na ang Laguna, Batangas, Quezon Province at Marinduque patungong Metro Manila vice versa. Sa bidyong ito, ating alamin kung paano nga ba nagsimula ang kasaysayan ng Jackliner. Ano-anong provincial destination ang saklaw ng operasyon nito? Saan nga ba matatagpuan sa Kalakhang, Maynila ang terminal? At paano nga ba umabot sa mahigit kumulang na 400 bus fleet ang pag-aari ng Jackliner? Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Nagsimula ang lahat para sa Jackliner noong Abril 1987 nang simulan ng pamilya Chua na magpatakbo ng 2 segunda manong bus unit sa rutang Alabang-Muntinlupa patungong Fairview, Quezon City vice versa. Ang pangalang Jack ay mula sa inisyal ng padre de pamilya ng mga Chua na si Ginoong Jaime A. Chua. Noong una, ang bakanting lote ng pamilya ang nagsisilbing garahe, talyer at mismong opisina ng bagong tayo noong bus company. Nang sumunod na taong 1988, nakabili pa ng karagdagang 8 segunda manong bus unit ang Jackliner mula sa ibang bus operator. Hindi pa dito natapos ang unti-unting pagdaragdag ng Jack ng mga unit nito. Sumailalim pa ito sa programa ng pamahalaan ng Bus Installment Program noong 1989. Sa pamamagitan nito ay napahintulutan ng Jackliner na makakuha ng hulugang bus unit. Ito ay nagbigay daan sa kanila upang makabili ng 26 na mga bagong bus na lalong nagpapalawak sa operasyon ng kumpanya. Kalaunan, ang mga bagong biling unit ay nabigyan ng prangkisa para naman bumiyahe sa kahabaan ng EDSA. Sa mga sumunod pang taon ay nakita ang mabilis na pag-asenso ng Jackliner. Taong 1992 nang maitala sa kasaysayan ng kumpanya ang isang pambihirang tagumpay. Ganap at opisyal nang tatawagin ng bus company bilang Jackliner Incorporated. Makalipas ang 2 taon matapos itong formal na maging isang korporasyon, inilipat ng JLI ang operasyon nito sa Timog Katagalugan. Hindi nga ito nabigo sapagkat kaagad itong tinangkilik ng publiko dahil sa husay at galing ng serbisyong hatid ng JLI sa bawat pasahero nito. Naipwesto ng Jackliner ang sarili nito bilang isa sa pinakamalaki at mapagkakatiwalaang provincial bus company hanggang sa kasalukuyan. Bilang isang kumpanya na may kinalaman sa transportasyon, hindi kinalilimutan ng bawat empleyado ng Jackliner ang misyon ng kumpanya na magbigay ng pinakamahusay na serbisyong may malasakit sa bawat mananakay nito. Ang ilan nga sa pagpapahalaga o values na isinusulong ng Jackliner ay ang kaligtasan, kahusayan, katapatan, paggalang, paglilingkod at pagtutulungan. 2004 na nagpasya ang mga nagtatag nitong ipasa na ang pang-araw-araw na pamamahala sa kanilang mga anak. Kasabay ng pagre-retiro ng orihinal na nagtatag ng Jackliner ay ang pagpasok naman ng mga nakababatang Chua sa pamamahala. Kaagad na nagtayo ang mga ito ng subsidiary company na pinangalan ng Lucena Lines na may 60 bilang na bus unit. Hindi pa dito natapos ang ginawang expansion ng Jackliner, mga katanong. Binili ng Jack ang Tarlac City-based company na Dionisio R. De Leon at itinayo ang Pangasinan Solid North Transit. Mula sa 30 unit na nakuha nito sa nabiling Dionisio R. De Leon, umabot na nga ito sa mahigit kumulang na 150 buses.
Isa rin sa ginawang pagbabago ng jackliner sa larangan ng provincial bus transportation ay ang pagbibigay sa mga mananakay nito ng libreng Wi-Fi sa tulong ng Philippine Long Distance Company o PLDT. Ang ilan pa nga sa mga nabiling bus company ng jackliner ay mga sumusunod: Green Star Express noong 2014, Dagupan Bus Company at Provincial Bus Operation ng Fermina Express na may kabuang 300 bilang ng bus unit noong 2015. Sa kaparehong taon din na itinayo ng jackliner ang isa pa nitong subsidiary company na magseserbisyo sa Kalakhang, Maynila na Metro Manila Bus Corporation, Jam Transit noong 2021 at ang pinakahuli ay ang pagkuha rin nito ng Chair Transport. Sa kabuuan ay may 6 na aktibong subsidiary company ang jackliner. Ito nga ay ang Dagupan Bus Company, Lucena Lines, Metro Manila Bus Corporation, Pangasinan Solid North Transit, Jamliner at Chair Transport. Mula sa ordinary hanggang sa mga fully air-conditioned buses ang pag-aari ng jackliner na pinatatakbo nito sa iba't iba nitong subsidiary company at karamihan sa mga ito ay gawa ng Chinese vehicle manufacturer na Yutong. Kabilang nga dito ang Yutong CK6100H, Yutong CK6107HA, Yutong CK6119HA, Yutong CK6119H2 at Yutong CK6122HD9. Kung magmumula ka sa Metro Manila, napakadaling puntahan ang terminal ng jackliner. Mayroon itong 3 hub na maaari mong bisitahin. Ito ay nasa Araneta City Busport sa Cubao at Barangay Camyas na parehong nasa lungsod ng Quezon, habang ang pangatlo nitong terminal ay nasa Buendia Avenue sa Pasay City. At katulad ng nabanggit natin kanina mga katanong, nakasentro ang operasyon ng jackliner sa Timog Katagalugan. Mayroon itong biyahe sa mga sumusunod na lugar. Mayroon na bang nakasubok na sumakay sa inyo mga katanong sa jackliner? Ano sa palagay ninyo ang pinagkaiba nito sa mga katulad nitong bus company na may biyahe rin sa kapareho nitong lugar? Ano ang kwentong jackliner mo? Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong. Maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.